Kamusta mga ka-channel? I hope everyone's safe and well. Ako po si Shasha at sa channel pong ito, aking ibinabahagi ang ilang mga crime stories na naganap hindi lamang dito sa Pilipinas, maging sa ibang sulok ng mundo. Kaunting kahilingan lamang po, kung inyong magugustuhan ang inyong maririnig, huwag pong kalimutang i-click ang subscribe button, i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos. Sarang he! Noong May 1958, nagulantang ang buong Macon, Georgia, United States nang marinig nila ang balita na ang 32 years old na si Anjette Lyles ay inaresto at kinasuhan ng pagpatay sa 4 na tao. Ang kanyang 2 asawa, ang kanyang biyanan at ang kanyang 9 na taong gulang na anak na babae. Pinatay ni Anjette Lyles ang mga taong malalapit sa buhay niya sa pamamagitan ng paglason sa mga ito. Si Anjette ay kilala dahil nagmamay-ari at nagpapatakbo ito ng isang restaurant sa Macon, Georgia. Siya ay kilala rin bilang isang mabait, maganda, palakaibigan at hardworking na babae na nagsusumikap na magtagumpay sa kanyang negosyo. Samahan niyo ako at muli nating balikan kung ano nga ba ang naging motibo ni Anjette Lyles para gawin ang kahindik-hindik na krimeng ito. Si Anjette Donovan ay isinilang noong August 23, 1925 sa Macon, Georgia. Siya ay nag-iisang anak na babae ni Jetta Watkins at William Donovan na nagmamay-ari at nagpapatakbo ng isang produce company. Dahil may kaya ang pamilya, sanay si Anjette na nakukuha lahat ng kanyang gusto. Medyo na-spoiled siya ng kanyang mga magulang at ng marami dahil sa kanyang taglay na kagandahan at charming personality. Palagi nilang pinaparamdam kay Anjette kung gaano nila ito kamahal. Taong 1947 sa edad na 22, pinakasalan ni Anjette si Ben F. Lyles Jr. Si Ben Lyles ay anak ng mag-asawang Julia at Ben Lyles Sr. na nagmamay-ari ng isang restaurant sa downtown Macon. Tulad ng karamihan sa mga kabataang lalaki noon, si Ben ay kabilang sa army na nakipaglaban noong World War II. Ang mag-asawa ay nagkaroon ng 2 anak na babae. Isinilang ni Anjette ang kanyang panganay na anak na si Marcia noong 1948. Matapos maipanganak si Marcia, si Anjette ay nagsimulang magtrabaho sa restaurant ng pamilya Lyles. Doon nakilala si Anjette na may talent pala ito sa negosyo. Ang kanya namang anak na si Marcia ang naging darling ng restaurant staff. Kalaunan namanan ni Ben ang pamamahala ng restaurant nang namatay ang ama nito. Bagamat maayos ang takbo ng professional life ni Anjette, ang kanyang buhay naman sa kanilang tahanan ay malayo sa perpekto. Nagkaroon ng karamdaman si Ben at nagkaroon ito ng impeksyon sa lalamunan na kalaunan ay naging rheumatic fever. Dahil sa lumalalang sitwasyon ng kanyang kalusugan, hindi na nakapagtrabaho pa si Ben. Dahil isang ang sundalo noong World War II itong si Ben, nakakuha siya ng veteran's pension ngunit iyon rin ang naging dahilan upang siya ay maging iritable na kalaunan ay nagtulak sa kanya sa pag-iinom ng alak. Nalulong din si Ben sa pagsusugal na naging dahilan ng pagkakaroon ng malaking utang. Dahil sa kanilang financial situation, walang nagawa si Ben kundi ibenta ang restaurant na namana niya sa kanyang mga magulang. Naibenta ni Ben ang restaurant noong 1951 sa napakababang halaga. Galit na galit si Anjette nang malaman niya ang ginawa ng asawa. Buntis siya noon sa kanilang pangalawang anak at hindi siya makapaniwala na parang ipinamigay lamang ng kanyang asawa ang kanilang restaurant na pinagkukunan nila ng kabuhayan. Grabe ang naging pagtatalo ng mag-asawa tungkol doon at lalo pang lumala nang magpasya ang Veterans Administration na bawasan ang pensyon ni Ben dahil napansin nilang fit to work pa naman ito. December ng 1951, muling nagkasakit si Ben. Naguluhan ang mga doktor na tumingin sa kanya dahil hindi nila matukoy kung ano ang sanhi at actual na sakit ni Ben. Dumanas ito ng nose bleeding at convulsions at kinailangan niyang maospital hanggang sa nauwi sa pagkakoma. January 25, 1952, hindi na nagkaroon pa ng malay si Ben. Nang mamatay si Ben, ni-rule out ng mga doktor na encephalitis ang naging sanhi ng kanyang kamatayan. Sa pagkamatay ni Ben, napilitan si Anjette na umalis sa maliit na apartment na pinagsaluhan nilang mag-asawa at bumalik sa bahay ng kanyang mga magulang.
Noong panahong iyon, iisa lamang ang nasa isip ni Anjet. Ang magkaroon ng sariling negosyo at dahil simula bata pa lamang ay palagi na niyang nakukuha ang kahit na anong gustuhin niya, alam niya na mangyayari ang lahat ng kanyang plano. Taong 1955, sa wakas ay naibalik na sa kanya ang Lyle's Family Restaurant matapos bilhin ito sa halagang $12,000 na halos 5 times ang halaga ng ibinenta ni Ben ang restaurant. Matapos iyon, pinalitan niya ang pangalan ng restaurant at pinangalanan niyang Anjet's Restaurant. Malinaw na maraming natutunan si Anjet mula sa kanyang pagtatrabaho sa dating restaurant dahil ang Anjet's Restaurant ay naging mas sikat pa kaysa sa Lyle's Restaurant. Kinuha ni Anjet ang kanyang biyanan na si Julia upang magbigay ng continuity doon, pati na rin ang iba pang mga dating tauhan, ngunit this time si Anjet na ang muka ng business. Dinagsa ng mga tao ang restaurant na iyon hindi lamang dahil sa masasarap na mga pagkain, kundi dahil sa pagiging palakaibigan at outgoing personality ni Anjet. Mabilis na naging pinakasikat sa bayan ng Macon ang Anjet's Restaurant. Kasama sa kanyang mga kliyente ang mga negosyante, judges, attorneys at civic leaders. Sa restaurant ding iyon ay may malapit na airport kaya't agad ding naging tanyag iyon sa mga piloto. Isa sa mga iyon si Joe Neil Gabbert na isang piloto ng Capital Airways. Madalas na magkita at magkasama ang dalawa hanggang sa nagkapalagayan na nga ng loob. June 1955, sinamahan ni Anjet si Gabbert sa isang trip sa Texas at New Mexico at nang bumalik sila galing bakasyon ay kasal na ang dalawa. Nagpakasal sila sa Carlsbad, New Mexico noong June 1955. Ang muling pagpapakasal ni Anjet ay tila mas masaya kaysa sa nauna niyang marriage. Dahil piloto nga itong si Joe, mas pinili ni Anjet na manatili sa bahay ng kanyang mga magulang dahil parating wala naman si Joe. Masaya din si Anjet na piloto nga ang kanyang pangalawang asawa, kaya't hinding-hindi ito malululong sa alak dahil bawal iyon sa kanyang propesyon. Ngunit dahil parati itong wala, maraming chismis ang lumabas na meron pang ibang karelasyon itong si Anjet. Marami din ang nagsabi na nahumaling ito sa black magic, voodoo at ilang pang mga gawain na tila miyembro siya ng isang kulto. Madalas din ay isinasama ni Anjet ang ilang mga kaibigan at kamag-anak upang pumunta sa mga manghuhula sa perya. Kung minsan naman ay nagkukwento ang kanyang mga tauhan na nakikita nila si Anjet sa restaurant na nagsisindi ng iba't ibang kulay ng kandila at binubulungan ang mga iyon. Makalipas ang 4 na buwan, nagkaroon si Joe ng minor operation sa kanyang braso sa Parkview Hospital. Noong una ay tila naging maayos naman ang lahat, ngunit hindi nagtagal pagka-uwi niya mula sa ospital ay nagkaroon siya ng pantal sa balat at lagnat. Lumala ang kanyang sakit habang kumakalat ang mga pantal sa buong katawan. Hindi nagtagal ay bumalik siya sa ospital upang mapatingnan iyon, ngunit naguluhan ang mga doktor sa kanyang kalagayan. Hindi mahanap ng mga doktor ang sanhi ng kanyang sakit at hindi sila makahanap ng lunas. Hindi nagtagal ay inilipat siya sa Veterans Hospital sa Dublin, Georgia, kung saan siya binawian ng buhay noong December 1955. Sa puntong iyon ay naiwan na naman si Anjet sa pangalawang pagkakataon. Humiling ang mga doktor ng isang autopsy na maaaring magbigay sa kanila ng kasagutan kung bakit nga ba namatay si Joe ngunit tinanggihan iyon ni Anjet. Ayon sa kanya, ayaw ni Joe na ipagalaw pa ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang buwan, naging palaisipan sa marami ang mga ikinilos ng byuda. Pumunta si Anjet sa Bibb County Superior Court upang palitan ang kanyang apelido mula Gabbert pabalik ng Lyles na apelido ng una niyang asawa. Ginawa ito ni Anjet matapos niyang matanggap ang insurance money sa pagkamatay ni Joe. Ginamit niya ang perang nakuha upang bumili ng bagong bahay at bumili ng bagong sasakyan. Nagsimula na rin siyang makipag-date sa isa pang piloto ng Capital Airways. Di nagtagal pagkatapos makuha ni Anjet ang kanyang bagong bahay, ang kanyang unang biyanan na si Julia Lyles ay lumipat sa kanyang poder. Pumayag si Julia na lumipat ng bahay dahil gusto niyang mapalapit sa kanyang mga apo habang abala si Anjet sa pagpapatakbo ng restaurant. Habang nasa poder ni Anjet si Julia, nakita nito ang bankbook ng biyanan na naglalaman ng maraming pera. Inikayat ni Anjet ang biyanan na gumawa ng last will, ngunit hindi pumayag si Julia.
Ayon sa kanya, nag-aalala lamang siya dahil kapag pumanaw ito ay mapupunta lahat ng kanyang maiiwan sa natitirang anak nito na si Joseph at walang mapupunta sa kanyang mga anak. Ngunit noong 1957, biglang nagkasakit si Julia. Noong una ay inakala lamang nila na simpleng sakit lamang iyon, ngunit kalaunan ay nagsuka na ito ng dugo at kinailangang maospital. Inalagaan ni Anjet ang kanyang biyanan sa loob ng 1 buwang pananatili nito sa ospital. Madalas din siya nitong dinadalhan ng pagkain mula sa restaurant at dahil hindi ito makagalaw ng ayos ay madalas sinusubuan niya ang matanda upang magkalaman ang kanyang sikmura. Katulad ng nangyari kay Ben at Joe, hindi rin matukoy ng mga doktor ang sakit ni Julia. Lalong lumala ang sitwasyon niya at noon ngang September 1957 ay pumanaw na si Julia. Bago mamatay si Julia, gumawa si Anjet ng last will at hinikayat ang kanyang biyanan na pirmahan iyon at 1 linggo matapos itong mamatay ay inilabas iyon ni Anjet. Nakasaad sa last will na ipinapaubaya ni Julia sa anak na si Joseph ang 3 bahagi ng kanyang ari-arian, 3 bahagi rin kay Anjet at ang natitira ay ipinagkakatiwala niya sa kanyang 2 apo. Ang sumunod na taon, bigla namang nagkasakit ang panganay na anak ni Anjet na si Marcia. Nagsimula ito sa ubo at nagrereklamo ang bata ng pananakit ng ulo. Binigyan siya ni Anjet ng traditional country remedy, ngunit hindi gumaling ang bata. Pinainom niya rin ito ng 1 kutsarang asukal na may whiskey, ngunit tila nagpalala lang iyon sa sitwasyon dahil bigla na lang itong nagsuka. Dahil bata pa at mahina ang resistensya, kinailangan ng dalhin ni Anjet si Marcia sa ospital. Inilagay si Marcia sa parehong silid kung saan namatay ang kanyang ama, ang kanyang stepfather na si Joe at ang kanyang lola na si Julia. Dahil doon, tila kumbinsido na si Anjet na mamamatay na rin si Marcia. Dinalhan niya ang anak ng mga fruit drinks at tsaa sa ospital, ngunit matapos inumin ng bata ang mga iyon ay lalo pa itong nanghina. Pagkaraan ng 1 linggo ay sinimulan na ni Anjet ang funeral arrangement para sa kanyang anak kahit nabuhay pa naman ito. Ngunit himalang bumuti ang kondisyon ni Marcia kaya hindi rin nagamit ni Anjet ang mga reservations at kabaong nagagamitin sana sa nalalapit na pagpanaw ng anak. Akala ng lahat ay patuloy na ang pagbuti ng lagay ng bata, ngunit makalipas lamang ang 1 linggo ay nagkasakit na naman si Marcia. Muling dinala sa ospital ang bata ngunit hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung bakit unti-unting nanghihina ang kidney nito. Ang kondisyong ito ay sinamahan pa ng mga hallucinations na tila may humahabol daw sa kanya. Ayon sa bata ay meron siyang nakikitang mga insekto na umaatake sa kanya at mga uod na gumagapang sa kanyang mga daliri. Nabahala ang mga doktor sa mga nangyayari ngunit pinagtawanan lamang iyon ni Anjet. Ayon sa kanya, normal na reaksyon iyon ni Marcia kapag iritable ito. Pagkatapos ng mahabang pamamalagi sa ospital, April 4, 1958 ay binawian na rin ng buhay si Marcia Lyles. Siya ay agad na inautopsy pagkatapos mamatay, ngunit hindi mahanap ng forensic doctor ang anumang malinaw na dahilan kung bakit nagkaroon ito ng kidney failure. Dito na tumindi ang paghihinala ng mga tao kay Anjet dahil sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga taong malalapit sa kanya at tila may pattern ang pagkamatay ng mga ito. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang forensic ng 1 sulat mula sa isa sa mga empleyado ng restaurant ni Anjet. Nakasaad sa sulat na maraming nakatagong ant poison sa kanilang restaurant. Ayon sa empleyadong ito, hindi nila maintindihan kung bakit maraming ant poison ang kanilang boss dahil wala namang langgam sa kanilang restaurant. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap ang forensic ng 1 sulat mula sa isa sa mga empleyado ng restaurant ni Anjet. Nakasaad sa sulat na maraming nakatagong ant poison sa kanilang restaurant. Ayon sa empleyadong ito, hindi nila maintindihan kung bakit maraming ant poison ang kanilang boss dahil wala namang langgam sa kanilang restaurant. Nang mabasa ito ng forensic team ay agad silang bumili ng kaparehas na sinasabing ant poison. Matapos ang pagsasaliksik, napag-alaman nila na ang ant poison na iyon ay may halong arsenic. Doon napagtanto nila na ang mga simptomas na nakita niya sa mga kaanak ni Anjet ay parehas ng simptomas ng taong na-expose sa chemical na arsenic. Ipinadala din nila ang bote ng lason kasama ang sample ng buhok at kidney ni Marcia sa State Laboratory para sa mas masusing eksaminasyon.
Ipinaalam ng doktor kay Anjet ang kanyang ginawa kaya't agad na nakipagkita si Anjet sa forensic team upang magpaliwanag. Kasama niyang nagpunta sa forensic office ang kanyang bunsong anak at base sa salaysay ng bata ay nakita niya ang kanyang ate at dalawa pang bata na naglalaro ng doktor-doktoran hawak ang ant poison. Nakita rin di umano ng bata na ininom ng kanyang ate ang liquid na nasa loob ng bote. Hindi sila kumbinsido sa kwento ng bata, ngunit sa puntong iyon ay wala pa silang magawa dahil hindi pa lumalabas ang resulta ng eksaminasyon sa buhok at kidney ni Marcia. Makalipas ang ilang linggo ay lumabas na ang resulta ng test na ginawa kay Marcia at doon nakumpirma na positibo ito sa chemical na arsenic. Hindi na nagdalawang isip pa ang forensic team at ipinahukay din nila ang mga bangkay ni na Ben Lyles, Joe Gabbert at Julia Lyles. Matapos masuri ang mga bangkay, napag-alaman na lahat sila ay positibo sa chemical na arsenic. Matapos matuklasan ang totoo, agad na nag-issue ng search warrant ang mga pulis upang halughugin ang bahay at restaurant ni Anjet. Nakita nila ang ilang kahon ng ant poison na mayroong arsenic. Kasama rin sa natagpuan ang voodoo paraphernalias na pagmamay-ari ni Anjet. Ang box na ito ay puno ng mga kandila, nakasulat na spell o mga sumpa, mga potions, pulbos at mga ugat. May 6, 1958, isang buwan matapos ang pagkamatay ni Marcia, nagpasya ang mga pulis na arestuhin si Anjet Lyles habang ito ay nasa ospital dahil sa inflamed varicose vein. Hindi siya makalakad at naka-wheelchair noong harapin niya ang kaso ng pagpatay sa kanyang asawa, biyanan at anak. Ang pagkaka-aresto kay Anjet Lyles ay naging immediate sensation in both Macon and across the state. Sa mga pahayagan, binansagan si Anjet bilang glamorous platinum-haired widow. Nakadagdag rin sa atensyon ng mga tao ang natuklasang libro ng mga magic at voodoo paraphernalias. Dahil doon na magsimula ang trial noong October 1958, maraming tao ang nagtipon sa labas ng courtroom umaasang masisilayan ang nasasakdal na tinutukoy sa mga pahayagan. Ang paglilitis kay Anjet ang pinaka-publicized at pinag-usapan na criminal trial sa Macon noong 20th century. Ang paglilitis ay para lamang sana sa pagpatay ni Anjet sa kanyang anak na babae, ngunit pinahintulutan ang prosekusyon na magpakita ng ebidensya na magpapatunay na bukod pa sa kanyang anak ay nilason din ni Anjet ang 3 pa niyang kapamilya. Lahat ng mga biktima ay namatay dahil sa arsenic poisoning. Hindi rin kinakitaan ng pagsisisi si Anjet sa krimen na kanyang nagawa. Base din sa investigasyon, nakakuha si Anjet ng malaking halaga ng pera bilang resulta ng bawat pagpatay. Sa iisang ospital din dinala ni Anjet ang mga kaanak dahil na rin siguro hindi matukoy ng mga doktor doon na nilaso niya ang mga ito. Idinagdag rin ng prosekusyon ang iba pang ebidensya mula sa mga taong nakapaligid kay Anjet. Ayon sa isa sa mga testigo, palaging galit si Anjet sa kanyang mga anak. Malimit di umano nilang marinig ito na sinisigawan ng mga bata at pinagbabantaan na papatayin niya ang mga bata. May ilang pagkakataon din na kapag magdadala si Anjet ng pagkain sa ospital, ay papasok muna ito sa banyo dala ang pagkain at magtatagal ito ng ilang minuto doon. Naging malupit din si Anjet kay Marcia habang ito ay nakaratay sa ospital. Noong mga panahon na nag-hallucinate si Marcia ay pinagtawanan pa niya ito sa halip na aluin na dapat ay automatic na reaksyon mula sa isang mapagmahal na ina habang nakikitang ang sariling anak ay nahihirapan. Katulad din ng nabanggit kanina, inasikaso rin ni Anjet in advance ang funeral kabilang na ang pag-order ng kabaong para sa kanyang anak kahit na buhay pa naman si Marcia na parang alam na niya talaga ang mangyayari. Napag-alaman din na pineke din ni Anjet ang pirma ni Julia sa kanyang last will upang siya ang magmana ng lahat ng maiiwan nito. Tinalakay din sa korte ang pagkahumaling ni Anjet sa black magic at mga kulto. Madalas itong pumupunta sa mga manghuhula at marami itong mga gamit sa pangungulam. Malimit din itong magsindi ng mga kandila at makipag-usap sa mga espiritu. May iba't ibang gamit din ang kanyang mga kandila at depende iyon kung ano ang gusto niyang ipagdasal sa kanyang orasyon. Ang puti ay para sa kapayapaan, ang pula naman ay para sa pag-ibig, ang berdeng kandila ay para magkaroon ng napakaraming pera o magdala ng swerte sa kanyang buhay. Ang orange naman ay sinisindihan ni Anjet
upang pigilan ng mga tao na pagtsismisan ang kanyang buhay, at ang itim na kandila naman ay ginagamit ni Anjet kapag meron siyang gustong isumpa o kapag meron siyang gustong mamatay. Hindi nagdala si Anjet ng witness o nagbigay ng ebidensya para pabulaanan ang mga paratang. Hindi rin siya nag-rely sa insanity defense na siya ay merong mental illness sa korte. Ang kanyang buong depensa ay binuo ng kanyang mahabang salaysay sa judge kung saan mariin niyang itinanggi na pumatay siya ng sinuman at nagprotesta ng kanyang pagmamahal sa mga biktima. Gayunpaman, walang kahit anong emosyon ang mababakas sa mukha ni Anjet sa panahon ng paglilitis. Pagkatapos ng 1.5 oras na deliberasyon, hinatulan si Anjet Lyles ng parusang kamatayan sa pamamagitan ng electric chair. Pinagtibay ng Korte Suprema ng Georgia ang hatol kay Anjet. Walang pag-aalinlangan sa korte na si Anjet ay nagkasala sa pagpatay sa kanyang mga kaanak. Sa pagsusuri sa mga ebidensya, lumabas na ang krimen ay sinadya, pinag-isipan at mahusay na pinlano upang patayin ang 4 na biktima dahil sa matinding pagnanais na magkamal ng maraming salapi. Umapila si Anjet sa hatol ngunit hindi iyon napagbigyan. Siya ay inilagay sa death row sa Reidsville State Prison. Ngunit napospon iyon nang pumayag si Governor Ernest Van Denier na bigyan siya ng stay of execution o isang legal na utos na nagsususpinde o nagpapaliban sa pagpapatupad sa hatol ng hukuman. Nagbigay iyon ng temporary relief sa kampo ni Anjet dahil magkakaroon sila ng karagdagang panahon upang magsagawa ng mga naaangkop na aksyon upang bumaba ang sentensya ni Anjet. Dagdag pa roon, kung sakaling matutuloy ang pagbitay kay Anjet Lyles, siya ang unang white American na ma-execute sa kasaysayan ng Georgia at isa ito sa mga bagay na gusto nilang maiwasan. Dahil sa inilabas na stay execution order, nagkaroon ng pagkakataon ang kampo ni Anjet na magsagawa pa ng masusing eksaminasyon. Nagtalaga si Governor Van Denier ng 6 na medical professionals kabilang ang 4 na psychiatrist para ma-examine si Anjet. Nagkaroon silang lahat ng parehas na diagnosis at lumabas na si Anjet ay may malubhang sakit sa pag-iisip. Meron itong mga hallucinations kung saan nakakakita di umano ito ng mga anghel na lumilipad sa paligid ng kanyang silid. At dahil sa resulta ng kanyang eksaminasyon ay hindi na maaaring bitayin pa si Anjet. Dahil doon inilipat si Anjet sa Central State Hospital na mas kilala bilang Milledgeville Mental Hospital. Habang nasa kulungan naman, naging popular si Anjet dahil sa panguhula gamit ang kanyang baraha. Sa kabila ng improvement sa psychotropic treatment ng panahong iyon, ay hindi gumaling si Anjet sa kanyang mental disease. Namatay si Anjet Lyles noong December 4, 1977 dahil sa atake sa puso sa edad na 52. In a somewhat morbid twist, si Anjet ay hindi inilibing sa bakuran ng asylum tulad ng napakaraming namatay doon. Inilibing ang kanyang mga labi sa Coleman's Chapel Cemetery sa Wadley, Georgia, kung saan nakalibing din doon ang labi ng kanyang anak na si Marcia at ng kanyang unang asawang si Ben. 2 sa mga taong kanyang unti-unting pinatay. Sa madaling sabi, hindi pa rin nadala ni Anjet ang lahat ng kayamanan at pera na kanyang nakuha. Maaaring naunang namatay ang kanyang mga kaanak, ngunit ang dakilang equalizer pa rin, ang kamatayan ang nagdala sa kanila sa iisang lugar sa huli.